every tree is losing a leaf, and yet not one of them is worried. Ganda po, no? Lahat naman po ng puno, nawawalan ng dahon. Pero wala pong puno ang nag-aalala, ang nalulungkot, dahil nawawalan siya ng dahon. Kapatid, ang tanong, ano ang nawawala sa'yo ngayon? Nawawalan ka na ba ng gana para mabuhay? Nawalan ka ba ng minamahal dahil iniwan ka, pinagpalit ka sa iba, o baka namatayan ka? Nawalan ka ba ng pera dahil kasalanan mo din? Sumugal ka, nagbisyo ka? O baka nalugi ka sa business? Baka nawalan ka ng pera dahil niloko ka ng ibang tao? Nawalan ka ba ng trabaho dahil sa gerang ito? Nawalan ka ba ng oportunidad o ng pangarap? Pero ang tanong, bakit ka nag-aalala? Kung parte ng ating buhay talaga yung may mawawala sa'yo, bakit ka nangangamba? Why are you worried? Why are you distressed in your losing? Meron pong dalawang dahilan para hindi po tayo mag-alala kung tayo man ay nawawalan. And I want you to remember this so that you may remain peaceful in your losing. Una po, sa bawat pagkawala, may kapalit namang pagpapala. Sa unang pagbasa, balikan po natin sa Gawa ng mga Apostol. Nakita naman po natin kung paano inusig, pinahirapan ang mga unang Kristiyano. There was this severe persecution of the first Christians. Hinuli daw po sila, pinahirapan sila, pinatay sila. Kung sigurong sa ating nangyari yon, baka yung iba sa atin magreklamo, sabihin, Lord, nasaan ka? Panginoon, bakit pinapabayaan mo kami? Pero pansinin niyo po, habang merong nawawala, meron namang bagong nangyari. Habang daw inuusig ang ating simbahan noong unang panahon, lalo namang kumalat ang pananampalataya natin. Habang merong pong umiiyak, merong mga pinagaling. Habang merong nasisira, may himala na nabuo. Narinig po natin, si San Felipe, sa gitna daw po ng kaguluhan, siya'y nagpatuloy na nangaral tungkol sa ating pananampalataya. Napalakad niya muli yung mga lumpo at napalayas niya yung mga ibang masasamang espiritu. Hindi po tumigil ang Diyos sa pagbibigay ng kanyang biyaya kahit na pinapahirapan ang mga membro ng ating simbahan. Mga kapatid, tandaan niyo po yan. The moment a leaf falls, a new bud begins to grow. Oo, merong mahuhulog, merong mawawala sa mga dahon ng puno. Pero patuloy pa rin itong lalago. Patuloy pa rin itong tutubo. Hindi natin magagawa na bago ang ating bahay. Kaya nga, pansinin niyo po, pag gumagawa ka ng bagong bahay, kailangan na sirain mo muna yung luma. Hindi po ba? Kaya, palagi niyo pong tandaan, kapag merong nawawala sa buhay mo, hindi ibig sabihin, ito'y katapusan na ng kwento mo. Merong mang nasisira, pero meron pa rin sinisimulang bago ang Diyos. Amen? Pero ikalawa, tandaan niyo po ito, ang Diyos hindi tumitigil sa paggawa. Kaya huwag kang matakot sa iyong pagkawala. Dahil ang Diyos hindi tumitigil sa paglikha. Hindi siya tumitigil na kumikilos. Hindi tumitigil ang Panginoon sa pagbibigay ng kanyang biyaya. Maniwala ka. Nawalan ka ng pera, may paparating na grasya. Amen? Nalilito ka, may paparating na liwanag. Nalulungkot ka, may paparating na kagalakan. May sakit ka ngayon, may paparating na kagalingan. Nadapa ka, nagkamali ka, may paparating na patawad at panibagong lakas. Pero ang tanong, may pananampalataya ka ba? Do you believe that God will do this for you? Kasi ang problema minsan, hindi naman po yung may nawawala sa ating buhay. Ang talagang problema natin ay yung nawawalan tayo ng tiwala sa Diyos. Amen? Noong po mga 2024, ako po ay bumisita sa Cebu. Meron po kasi akong debosyon sa Santo Niño. Kaya kapag ako po ay nakakakita ng konting panahon na makakapagbakasyon ako, pupunta po ako sa Cebu para bisitahin ko po ang Senyor, ang Santo Niño. Habang nandun po ako, meron po mga ibang followers na balitaan po nila na ako'y nasa Cebu. At meron pong isang follower na nakipagkita po sa akin. At bigla-bigla, nag-share po siya. Pinapadasal po niya yung kanyang anak sa akin. Sabi niya, Father, yung anak ko po kasi may cyst sa ovary. Hindi po gumagaling. Lumalala po. Gumagrabe po. At bilang ama, ako po ay nag-aalala para sa kanya.
Palagi naman po ako nagsaserve sa simbahan. Palagi po ako tumutulong, nagdodonate sa project ng parokya. Matulungin naman po ako sa mga nahihirapan. Pero siguro po, Father, dahil tao din ako, napatanong po ako sa Diyos. Sabi ko sa Kanya, Panginoon, bakit kami pa? Bakit sa amin pa nangyari ito? Mabait naman ako. Wala naman po kaming sinasaktan na tao. Bakit po hinayaan niyo magkasakit yung aking anak? Alam niyo po, habang daw po siya'y nag-iisip ng ganito, nagdarasal, nagmamaneho po siya, nandun sa gitna ng traffic. Bigla daw po merong sumingit na isang malaking truck. Nabigla po itong ating follower kasi doon po sa likod ng truck, may nakasulat pagkalaki-laki. Alam niyo po kung ano yung quotation, yung nakasulat, sabi, "Nothing is impossible with God." Para daw pong kinakausap siya ng Panginoon, parang sinagot siya ng Diyos dun sa kanyang tanong. Hindi po sa pamamagitan ng boses, kundi sa pamamagitan ng paalaala. Kaya daw po, kumapit siya. Nanalig siya muli. Alam niyo po kung ano yung nangyari. Mga pagkatapos po ng ilang linggo, nagpa-check up po muli yung kanyang anak. Nabigla po mga doktor. Bakit? Wala na po yung cyst dun sa ovary. Nabigla po mga doktor, magaling na yung anak niya. Wow, God is good. Sobra-sobra. Ang kapatid, ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay kumikilos. Ang Diyos hindi nang iiwan kahit na ikaw ay nahihirapan. Kaya nga po sa susunod na merong mawala sa inyo, sa susunod na tila ba nararamdaman mo nasisira ang buhay mo, huwag kang agad magagalit, huwag ka agad magrereklamo, huwag ka agad mawawala ng pag-asa. Sa halip, sabihin mo at magdasal ka, hindi ako nag-aalala. Nagtitiwala ako sa Diyos dahil walang imposible sa Kanya. Tandaan niyo po mga kapatid, kahit minsan o madalas magulo sa ating buhay, maganda pa rin ang buhay. Mabuti pa rin ang Diyos. Don't ever forget that. No matter how difficult life is, no matter what evil or bad things you experience in this life, life remains beautiful and God is still good. Sobra-sobra. Kahit na may problema ka, may biyaya pa rin. Kahit na merong nawawala sa buhay mo, may ibibigay pa rin ang Diyos na mas maganda at mas bago. My dear friends, do not focus on what is falling in your life, but trust what God is growing in your life. Amen.